Yon mga kapatid, good evening po no sa bawat isa sa mga kapatiran ko po diyan sa My Church of the Living Faith na sumusubaybay no sa ating ika labing isang umabot na tayo ng ikalabing isang yugto no ng ating ah, prayer and fasting at the same time atin na rin pong daily devotion no. So meron po tayo ang tema po ng ating ikalabing isang yugto ngayon no mga kapatid ay ang itanghal ipamalita sa buong bayan, Jesus aming kaligtasan. So yun, napakaganda ng tema natin ngayon no. Napapanahon kasi alam niyo yun, dami na nawawalan ng pag-asa ngayon dahil gawa ng pandemya no. So ako po ang inyong makakasama ngayon upang magbahagi po sa inyo ng salita ng Panginoon. At ang gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayon ay pinamagatan ko pong walk the talk process. So ang atin pong pangunahing sipi ngayon no ay makikita po sa Matthew chapter 28 no verses 19 to 20. Alam ko sa iba alam nyo na to. Mas kilala ito sa tinatawag nating Great Commission no. So sabi dito no, therefore and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the end, to the very end of the age. So ayun, bago po ang lahat, samahan niyo po muna tayo sa uumpisa ng ating gawain. Tayo po muna ay manalangin. Sige po. Hallelujah, hallelujah. Aming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat Panginoon, at dinadakila ang inyong pangalan Panginoon, sa inyong katapatan sa buhay ng bawat isa, sa mga blessings Lord na pinagkakaloob mo sa amin. Salamat sa hindi pagkulang Panginoon ng pag-provide lahat ng mga pangangailangan namin Lord God. Maraming salamat Lord. Dalangin namin sa gabing ito, ikaw pong manguna sa gawaing ito Panginoon. Kayo po ang magsalita at kayo po ang sumama sa amin upang maunawaan namin lahat Panginoon ng gusto nyong sabihin sa amin sa gabing ito Lord God. Maraming salamat po. Dalangin ko rin po na itago nyo po ako sa inyong likuran Panginoon, dahil ako po ay instrumento nyo lamang Panginoon upang magbahagi sa aking mga kapatid Panginoon. Maraming salamat po. Ikaw lang ang mapapurihan Panginoon at maitanghal Lord God. Ikaw lang ang makita Panginoon sa gabing ito Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samutalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So ayun mga kapatid, walk the talk process na ito po yung proseso natin. Siyempre sa pag-go natin, as we go and make disciples of all nations, hindi pa pwedeng di tayo preparado, 'di ba? Hindi ka pwedeng pumunta ng gera tapos wala kang dalang bala or wala kang dalang baril. So doon tayo magpo-focus sa process. Actually, itong Great Commission no, meron tayong hahatiin ko ito sa dalawa. So unang-una is yung walk. Sabi dito, therefore go and make disciples of all nations. So yun yung walk natin, no? Go, di ba? At yung talk natin is yung teaching them to obey everything I have commanded you. So yun yung pag-i-spread natin ng word, no? So dun muna tayo sa may walk, no, which is being a living testimony for Christ. Sabi ko nga po sa inyo kanina, hindi po tayo pwedeng pumunta na hindi preparado sa isang gera, 'di ba? So syempre part po ng pagpe-prepare natin, no, doon sa pag-fulfill natin ng Great Commission, dapat sa buhay pa lang natin evident na, 'di ba? Na hindi natin kailangan ng napakaraming, hindi natin kailangang ikwento yung buhay natin. Minsan
sapat na nakikita ng ibang tao yung kung ano yung sinasabi natin, no? So being a living testimony for Christ, sabi ni Paul, no, sa mga or hinihikayat ni Paul, no, ang mga leaders at ang mga tao doon na nakikinig sa kanya, no, to follow. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, no, sabi niya, follow my example as I follow the examples of Christ, no. Actually ang verse 1 ng chapter 11 na to ay karugtong po ito ng chapter 10. So karugtong ito kung mapapansin nyo mga kapatid, no, kasi ito yung nakasabi dito sa chapter 10, no. Basahin po natin sa Tagalog po, no. Ang sabi dito, chapter 10 verse 33, sabi dito, sundin ninyo ang aking ginagawa, sinisikap ko na sa lahat na aking ginagawa ay matutulungan ko ang lahat, hindi ang sarili kong kapakanan ang aking iniisip, kundi ang kapakanan ng iba upang maligtas sila. So ayun, dito na papasok yung karugtong na chapter 11 na verse 1. Sabi dito, kaya nga tularan ninyo ako dahil tinutularan ko rin si Kristo. So tayo, no, ang utos nga sa atin ng Panginoon is go and make disciples. Kaya lang mahihirapan tayo mga kapatid, aminin man natin sa hindi, di ba? Mahihirapan po tayo na magdisipulo kapag hindi evident yung word na pinapangaral natin sa iba, yung sinishare natin sa iba. Kapag di natin ito nasasabuhay, mahihirapan po tayong mag-disciples, lalong-lalo na ito, disciples of all nation, di ba? Make disciples of all nation. So mahihirapan tayo doon kapag tayo mismo alam nyo yun, gusto nating mamuhay si Kristo sa buhay ng ibang tao, pero hindi nakikita sa atin mismo na namumuhay sa atin si Kristo, or gusto natin na i-share yung salvation sa iba, pero parang di pa natin natatanggap yung salvation kasi nagbumukmok ka pa rin, 'di ba? Gusto nating i-share ang love ng Panginoon sa iba, 'di ba? Gusto nating i-share sa kanila na mahal ka ni Kristo, kaya kahit anong mangyari hindi kanya iiwan, hindi pababayaan. Pero ikaw naman pag may problema ka, para kang walang buhay na Panginoon na sinasamba, 'di ba? Parang wala kang Diyos na sinasamba, na pumapayag ka na maging talunan sa problema. Kasi sabi nga doon sa 'di ba? Sabi nga doon sa 2 Corinthians chapter 3 verse 2 hanggang 3, no? Sabi dito, hindi na namin kailangan ito dahil kayo na mismo ang aming rekomendasyon na nakasulat sa aming puso. Ito po, tandaan niyo po ito. Sapagkat ang pamumuhay ninyo ay parang sulat na nakikita at nababasa ng iba. Maliwanag na ang buhay ninyo ay parang isang sulat mula kay Kristo na isinulat sa pamamagitan namin. At hindi tinta ang ginamit sa sulat na ito, kundi ang Espiritu ng Diyos na buhay. At hindi rin ito isinulat sa malapad na mga bato, kundi sa puso ng mga tao. So maging aware tayo doon mga kapatid, no, na sa pag-share natin ng word, or sa pagdidisipulo natin, or sa paggagampan natin ng tinatawag nating Great Commission, no, ng Panginoon para sa atin. Mag-iingat po tayo kasi, di ba, sapagkat ang pamumuhay ninyo ay parang sulat na nakikita at nababasa ng iba. So dapat sa atin pa lang maging evident na ang word ng Lord, 'di ba? Kasi fact check lang, 'di ba? May mga tao talagang lalong-lalo na kapag taliwas sa ipinapangaral mo, yung ipinapamuhay mo, 'di ba? Kasi magkaiba yun eh.
it's a different thing, no? Preaching the word is one thing, and living the word is another thing, di ba? Magkaiba 'yun. Kaya kung taliwas ang pinamumuhay mo sa mga sinasabi mo sa tao or yung mga pinapangaral mo sa tao, di ba? Baka mamaya may isang tao ka na makakabasa ng buhay mo. Bigla ka na lang sabihan ng hipokrito, di ba? Magkaiba yung pinapamuhay mo sa sinasabi mo, di ba? Sabi doon, paano ba? Huwag kang magnakaw. Pero hindi ka naman nagbabayad ng utang, di ba? Ikaw mismo hindi ka nagbabayad ng utang, di ba? So parang kailan mo babayaran 'yun, di ba? So wag nating mag-iingat tayo, no? Kasi para rin naman po ito sa atin, di ba? Lalong-lalo na sa pag-fulfill natin ng Great Commission sa atin ng Panginoon, no? So always maging tayo, being a living testimony for Christ. Minsan sapat na sa isang tao na babago dahil sa kung ano yung nakikita mong action sa kanila, 'di ba? Action speaks louder than words, mga kapatid. Amen po ba? 'Di ba? So minsan hindi mo na kailangan ikwento ang buhay mo na meron kang Kristo, 'di ba? Minsan sa the way you handle or kung paano ka kumilos, paano ka mamuhay, minsan pag nakita 'yun ng tao, 'di ba? Example, pag may problema ka, 'di ba? Pag may Kristo ka, alam mong kahit kailan hindi ka bibigyan ng Panginoon ng problemang di mo kakayanin. So kahit anong problema, kahit gaano kalaki, kayang-kaya mong lagpasan. Kasi meron kang Kristo, 'di ba? Meron kang Diyos na buhay na sinasamba at pinapanampalatayanan, 'di ba? So yung ibang tao, kapag nakikita nila 'yun sa iyo, so parang andun yung pressure pag may problema, pero alam mo kasi na malalagpasan mo 'yun. So kahit di mo na ikwento yun na, ay, alam mo kapatid, may problema ako, pero dahil may Kristo ako sa puso, alam ko malalampasan ko yun. Minsan, pag nakita sa iyo yun ng tao na bakit kaya parang di matibag-tibag tong taong to, parang alam mo, sa kabila ng problema, nakakatawa pa rin, 'di ba? Confident pa rin humarap sa buhay. Bakit kaya ganun, 'di ba? So sila na mismo yung lumalapit sa iyo, 'di ba? And yun na yung opportunity para tumalon doon sa number 2, which is yung talk, pass the message, 'di ba? Sabi doon sa Mark chapter 16 verse 15, no? Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. So proclaim natin, 'di ba? I-spread natin yung magandang balita, no? So yun nga, sa una, pag nakita sa iyo ng tao na parang may something nakakaiba sa iyo, sila na mismo yung lalapit para yung iba, para na magpadisipulo, 'di ba? A-attend na ng discipleship, 'di ba? So kasi nakikita na, evident na sa atin pa lang yung word, 'di ba? So gusto ng iba na kung anong meron ka, meron din sila, lalong-lalo na kapag ayun nga, yung kung anong Diyos meron tayo, dapat merong tao diyan na, ay, gusto ko rin ng ganyan, 'di ba? Gusto ko rin na mapanatag sa kabila ng mga problema ko. So anong sekreto mo, 'di ba? So doon na papasok yung pass the message. Sabi dito, teaching them to obey everything I have commanded you. So yun yung talk. That's the time na mag-share na tayo ng word. Part ng preparasyon yun to share the word is, ayun nga, maging buhay na testimony muna tayo para sa ating Panginoon, 'di ba? So ngayon, meron tayong social media, 'di ba? Sa papasa natin or pag i-spread natin ng word, meron na tayong social media dahil nga pandemic tayo ngayon. Meron na yata tayong 1 taon kalahati na under ng pandemic. But hindi tayo bakit may mga taong
sumusubaybay pa rin, or bakit may mga bago tayong tagapakinig ng ating mga daily devotion, 'di ba? Means lang na may something sila na nararamdaman every time na tayo ay nag-share ng salita ng Panginoon, no? So gamitin natin lahat ng resources natin dito sa ah ah, sa pagfulfill natin ng Matthew chapter 28 or yung Great Commission natin. Gamitin natin lahat ng resources natin. Meron na tayong social media. Kasi isipin niyo yun, no? Ang sabi sa atin, therefore go and make disciples of all nations. So kung marami kang pera, go. Go. Iba't ibang bansa, puntahan mo, di ba? Pero dahil since pandemic tayo ngayon, makakarating tayo sa ibang bansa sa pamamagitan ng alin? Ito, online, di ba? May mga tagapakinig na tayo sa ibang bansa, di ba? Through online. So, gamitin natin, maging malikhain tayo, or mag-isip tayo ng paraan paano natin in the midst of pandemic, paano natin ma-share ang salita ng Panginoon, ang salvation na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, 'di ba? Kasi kung talagang may pakialam tayo sa ibang tao, hindi na natin kailangan pang utusan, 'di ba? Naniniwala ako doon. Pag may pakialam ka sa tao, kapag mahal mo yung kapwa mo, hindi mo na kailangan parang di-remote na, oy, mag-share ka ng salita ng Panginoon, share mo yung salvation sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, 'di ba? Hindi mo na kailangan ganunin. Kasi mahal mo yung tao. Matik na gusto kong 'di ba? Gusto ko na hindi lang ako ang ma-save kundi yung mga taong nakapalibot sa akin, no? So maging maging gasolina natin 'yon, mga kapatid, to share the salvation, 'di ba? Kasi yun naman talaga yung pagkakatawag sa atin, 'di ba? Make disciples. O bakit tayo nagde-disciples? Para lang wala lang, 'di ba? Wala lang, sabi kasi sa akin, make disciples Pero yung purpose natin doon is to share the salvation, 'di ba? To obey, 'di ba? Na mag-obey doon sa commandment ng Panginoon, 'di ba? Yun naman talaga there's always a purpose kung bakit tayo tinatawag ng Panginoon. 'Di ba? And one of that purpose kung bakit tayo tinawag is to share nga yung salvation. Yun yung pinaka-importante kung bakit tayo nagkakaroon ng discipleship, 'di ba? Para sa hindi pa po nakakaalam, 'di ba? Salvation talaga, 'di ba? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya yun, inuudyukan ko kayo, mga kapatid, naanyayahan ko kayo na alam niyo yun, wag tayong magsawa na i-share ang salita ng Panginoon, 'di ba? Lalong-lalo na pagdating sa salvation ng isang tao. Huwag tayong magsawa, huwag tayong huminto, 'di ba? Makilahok tayo kagaya nito sa devotion natin, 'di ba? Huwag tayong magpapapigil sa pandemic na ito, 'di ba? So meron tayong social media para ma-fulfill pa rin itong, 'di ba? Itong Great Commission natin. Kung wala kang pera to disciple of all nations, 'di ba? Pwede naman through social media, hangga't abot ng social media, 'di ba? Nakaka-share tayo ng salita ng Panginoon. Nakaka-share tayo, and ngayon nga, yun nga, may mga Facebook na tayo, 'di ba? Halos lahat ngayon nakaantabay na sa modern na tayo. Dito na tayo sa modern world, 'di ba? Sabi nga ng Panginoon sa Job, 'di ba? Ang mundo ay keep on improving, 'di ba? Yung kaisipan ng tao. So sabayan na natin ito sa pamamagitan ng pag-share ng salita ng Panginoon, no? So yun, mga kapatid, yun lang po ang gusto kong i-share sa inyo sa gabing ito. Nawa po ay maging buhay tayong patotoo ng ating Panginoong Hesukristo, at i-share po natin at sabay-sabay po nating gampanan kung ano man ang pagkakatawag sa atin, ang Great Commission sa atin ng Panginoon. Sabay-sabay natin itong i-fulfill sa kabila ng pandemya. Meron naman tayong mga resources na pinoprovide ang Panginoon. Yun nga, internet,
yung social media. So, ayun lang mga kapatid, God bless po sa inyo. Keep safe po tayong lahat. At excited na rin ako na magkaroon tayo ng discipleship, hindi lang online, kundi face to face na, di ba? Though may mga restriction, pero iba pa rin kasi talaga pagka face to face yung discipleship o yung gawain ng Panginoon. So, ayun mga kapatid, no, dito po atin pong tapusin, no, yung gawaing ito sa pananalangin. So samahan niyo po ako na tayo po ay mananalangin sa ating pagtatapos. At kung may mga prayer request po kayo, i-comment nyo lamang po dito po sa may ating comment section, at iyan po ay tutugunan ng ating ng bawat isa na nakikilahok dito po sa ating daily devotions, no? So ayun, sige po, tayo pong lahat ay pumikit, tayo po ay mananalangin. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon, sa inyong mga salita. Ito po inyong pagpalain, Panginoon, at tulungan nyo po, dalangin ko po na tulungan nyo kami na anuman ang aming pinamamahagi na inyong mga salita, nawa po ito ay maisabuhay namin, Panginoon. Maging evident sa amin, una sa lahat, Panginoon, ang aming mga tinuturo, Panginoon, na galing, Panginoon, sa inyong mga salita, Lord God. Dalangin ko rin po, Panginoon, na though mahirap, Panginoon, na mag-share, Lord God, ng inyong mga salita, especially, Panginoon, sa ibang tao, Lord God, pinramis mo naman sa amin, Panginoon, na kami po ay inyong tutulungan through your Holy Spirit, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Pagpalain mo ang sinumang nakikinig, Panginoon, ang sinumang nanonood sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa buhay nila, sa patuloy, Lord God, na pagiging kalakasan nila sa isa't isa, Panginoon. Lord, dalangin ko rin, Panginoon, ang bansang ito, Lord God, sa darating, Lord God, na eleksyon, Lord God, at nawa, Panginoon, ay magkaroon ng isang malinis, Lord God, na eleksyon. At dalangin ko na rin, Panginoon, ang pandemic na ito, Lord, we are all excited na manumbalik sa normal, Panginoon, ang aming, hindi lang po ang aming bansa, kundi ang buong mundo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga nakikinig, 10 ng kanilang pamilya, Lord God, at sa mga tao, Panginoon, na may nais na makinig, Lord God, ng inyong mga salita. Ikaw po ang magturo, Panginoon, sa kanila ng daan, Panginoon, upang makapakinig din sila, Panginoon, ng inyong mga salita through our online devotion, Lord God. Salamat po sa gabing ito, at pagpalain mo, ingatan mong bawat isa, Lord God. Lukuban mo yung banal na dugo, Lord God, ang bawat isa. Kami po ay maging ligtas sa banta po ng COVID-19 na ito, Lord God. Lord, though marami ang tinamaan, Lord God, ng COVID na ito, Lord God, kami po ay humihingi sa inyo ng paglukob, Panginoon, ng inyong banal na dugo upang kami maging safe po. Salamat, Lord God, and bless the rest of the evening, Lord God. Pagpalain mo ang inyong mga salita, Lord God, at ito'y nawa tumimo sa aming mga puso, Lord God. Help us once again, Lord God, to be a living testimony for Christ, Lord God, and help us, Lord God, to spread the love, to spread your word, and to spread the salvation, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin, Lord God. Hindi namin nawa ito ipagdamot sa iba, Panginoon. Maraming salamat po. Purihin ka at sambahin, Lord God. We love you, Father God, Holy Spirit, and Jesus Christ. Ito po ang aming samot dalangin sa mga pangalan po ng aming Panginoong Yesus, na aming Diyos at tagapagligtas.
Amen and amen. So yun mga kapatid, bago ko po tapusin ito, bago po ako magpaalam, gusto ko lamang pong i-promote na ang ating mga social media platform ngayon, no? So meron na tayong YouTube, no, para po sa mga hindi pa nakakaalam, hit the subscribe and the notification bell button, no, sa ating YouTube, sa ating CLF TV, no, yun po yung channel natin, at mapapakinggan nyo rin po yung ating mga sermons, no, through our podcast, no, sa Apple Podcast or sa Google, no. So yun lang mga kapatid, tulungan natin ang bawat isa at i-share natin as much as possible, or hanggang sa abot ng ating makakaya. Share natin yung hindi lang yung mismong daily devotion natin, kasi pag share natin yung daily devotion natin, we're sharing the word of God. So yun lang mga kapatid, God bless po. Kita-kita po tayo sa next na pagkakaroon ng physical service. So we are all excited mga kapatid. So yun lang po, bye bye po and God bless.